Откройся скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys, good evening. So once again, dito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapapangalabot sa ating lahat. Okay, so as you probably noticed, so hindi ko kasama ngayon si Maddie. Well, hindi siya yung kahawak-hawak ko ngayon, rather. So ito, ang hawak ko ngayon, yung bago kong puppy, si Barbie. Ayan, so kanina ko lang siya nakuha. So she is a 2 months old Shih Tzu puppy. Ayan, so sobrang excited ko talaga kasi matagal din akong hindi nakapag-alaga ng dog. And then, ayun, so okay, medyo i-struggle ako ng slight kasi naninibago ako. Lalo na ngayon, kanina nagkalat na siya ng pupo niya tsaka ng mga wiwi niya sa buong place namin. Ayan, okay. So ayun, nakakatuwa siya. So matagal ko na talagang gustong magkaroon ulit ng puppy. Ayan, so nakikita niyo ba siya? Ayan siya. Say hi, say hi them. Hi to them, oh. So, greet mo sila. Sabihin mo sa kanila, hello. Ayan. So, ayan, anyway, naantok na siya. Ayan, so, later on, babalik ko na siya dun sa baba kasi parang inaantok na tong kawawang baby na to. So, ayan. So, anyway, so, regarding dun sa mga tao nito, sa kwento natin na ibabahagi ko ngayon. But before that pala, nakalimutan ko na, sinabi ko pala na palagi ko i-remind sa inyo na kung gusto niyo mag-share ng mga kwento ninyo sa akin, so you can do that by sending your stories to dollsandspooks@gmail.com. Okay, so doon niyo po ipadala or pwede rin niyo po message sa akin sa Facebook kung alam niyo po yung Facebook page po natin, so paki-search na lang po Dolls and Spooks, or you can send it to me by private message dun sa Messenger. Okay, so ayun po. Oh, kumusta na baby? Antok na si baby. Sige po, later. Babamana kita, ha? Tapos, ayun. And then, ano yun, nagulat ako. And then, gusto ko lang din pala mag-greet dun sa mga subscribers natin dito, yung mga friends po natin na OFW. Kung nasama kayo ng panig ng mundo, so, I hope you're doing well. And then, yung mga nanonood din po dito sa channel po na nandito lang po din po sa Pilipinas. So, hello po sa inyo and God bless. Ayun, so hindi ko na masyado patatagalin. Yung mga kwentong napili ko po ngayon ay tungkol po sa mga experiences ng dalawang centers na rin po natin before, si Horror Addict at saka si Baste. So dati palagi ko silang nagsasama kasi pareho silang may mga experiences sa Japan. However, yung si Horror Addict, yung experiences niya hindi about sa Japan, experiences niya na dito sa Pilipinas. So without further ado, please sit back, relax, and enjoy. So, hi! Hi, Clark. Ito nga pala yung story ko sa haunted hotel na tinuluyan namin ng mga tropa ko. Kung meron magtatanong kung bakit pa kami mag-hotel kung dun din naman kami nakatira, medyo probinsya na po kasi yung tinitirahan ko ngayon at namasyal lang kami ng mga tropa ko sa sentro ng Tokyo. Well, let's get started. Yung name nga pala ng hotel is Akasaka Mansion. Hindi ko alam na haunted pala ito kasi medyo klase naman yung style ng hotel. Kaya ito yung napili namin magtropa na tuluyan. Ito po, tung pag-check-in pa lang namin, medyo nagtaka na kami ng tropa ko kasi yung nag-a-assist sa amin na boy medyo suplado at parang nagmamadali lagi. Nasa 13th floor yung room na nakuha namin. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga malas na number or something creepy about the number, kaya di na lang ako nag-inarte. Nung naglalakad na kami papunta ng room ko, medyo na bad trip ako kasi tinapon lang ng boy yung mga gamit namin, sabay takbo na parang takot na takot. Sabi ni Mark, "Loko yung hapon na yun ah." Oo nga para namang re-rapein natin siya, nakakasuka nga yung mukha niya. Sabi ni Ariero, kaya nagtawanan kami ni Lord John. Pagkatapos namin mag-ayos, naisipan namin na bumili ng inumin para pampatulog. Inutusan namin si Lord John na bumili, pero ayaw nito kasi madilim na yung hallway at parang kami lang daw yung naka-check-in sa 13th floor.
Kaya sinabihan ko na, sige na, tara na nga, sasabayan na kita. Ang duwag-duwag mo talaga kahit kailan. Kinantsawan din nila Mark at Aurelio si Lord John nang, huwag kang yayakap kay Basti at baka mabasa yung suot niya ng ihi mo. Sabay tawanan kaming lahat. Nung papunta na kami sa elevator, napansin namin ni Lord John na parang kami nga lang talaga yung naka-check-in dun sa 13th floor. Kaya parang kinilabutan na ako. Nung nakapasok na kami sa elevator, may sumabay sa amin na babae na nagtatrabaho sa hotel at dali-daling pinindot ang button para makasara na ito. Na-curious ako. Malakas po talaga ang curiosity ko, kaya kahit anong katatakutan yan, kahit na ikamamatay ko pa, talagang aalamin ko. Kaya tinanong ko kung okay lang ba siya. Sagot naman niya, okay lang ako. Okay lang ako. Medyo napapagod lang sa kwartong nililinisan ko. Nagtaka ako kung bakit uutal-utal siya kung magsalita. Pero di ko na lang tinanong. Baka yun yung kasi yung disability niya at baka maka-offend pa ako. So nagkwentuhan na lang kami ni Lord John at nagtawanan habang yung babae medyo naiiyak. Hindi niya maintindihan yung pinag-uusapan namin kasi hapon po yung babae. Kaya tinanong ko ulit kung okay lang ba talaga siya. Yung isang bangkay po sa kwartong nililinisan ko, nawawala. Pag may namatay dito sa hotel building, nilalagyan namin ng red strap sa kamay para palatandaan na dito siya sa hotel namatay. Sagot nito sa akin. Medyo nagkatinginan kami ni Lord John na may halong pagtataka. Nang nasa kombini na kami, hindi ko maiwasang itapik yun, kaya napag-usapan namin dalawa yung tungkol doon. Ano kaya yung Basti? Parang creepy naman, bangkay, biglang nawala. Paano maglalakad yun? Baka kasama na nila Mark at Aurelio yun sa room natin ha? Tanong nito sabay tawa. Sabi ko naman sa kanya, loko, huwag kang magbiro ng ganyan. Sige na nga, bilisan mo na dyan at na makabalik na tayo. Maaga pa tayo sa pupuntahan natin bukas. Nang papasok na kami sa elevator, ay may nagmamadaling sumabay sa amin na isang Haponesa. Nung makita niya na pinundot namin yung 13th floor, dali-dali niyang pinundot yung 7th floor para makalabas agad sa elevator. Nag-usap kami ni Lord John, tapos nagtawanan hanggang lumabas na nga kami ng elevator. Papasok na kami sa room namin at sinalubong kami ng kantsaw nila Mark at Aurelio. Nag-date pa kayong dalawa ha? Ba't ang tagal-tagal ninyo? Oho na kami. Sabi ni Mark. Oo nga, tara buksan mo ng alak nang maaga tayo matapos. Sabi ni Aurelio. Kaya ako, kumuha na ako ng baso at sinimulan na nga ang inuman. Nung antok na kami, ay nagsipagtulugan na nga kami. Pero si Lord John, hindi mapakali, para nakikipag-agawan sa kumot. Sabi ko, Hoy, matulog ka na, lasing ka na, loko ka. Hindi ito sumagot na parang mahimbing ang tulog. Nung nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog ko, parang may malamig na kamay na humahaplo sa kumot ko, kaya napabangon ako at tinignan ko ito. Wala namang tao at tulog na yung tatlo. Tinignan ko ang oras, 2:53 ng madaling araw. Medyo nauhaw ako kaya bumangon ako para uminom ng tubig. Nung pabalik na ako sa kama ko, napansin kong bukas yung sliding door sa balkonahin ng kwarto namin. Kaya sinara ko ito at natulog na ako ulit. Nung pabalik na ako para matulog, biglang tumayo si Mark at naglakad. By the way, malakas po talaga siyang mag-sleepwalk. Kaya inalayan ko na lang ito pabalik sa kama niya at pinahiga. Nung naayos ko na si Mark, si Aurelio naman yung tumayo at nag-sleepwalk. Ngayon ito yung medyo weird kasi hindi naman ganito si Aurelio. Kaya inalayan ko na rin siya para makahiga na sa kama niya. Pero nung pinahiga ko na si Aurelio, pagtalikod ko,
bigla akong tinalunan at sinakal ako ni Lord John at sinabing, "Shelite! Shelite! Shelite!" At sakto naman, nagising ang dalawa at tinulungan ako. Binuhusan ni Mark ng mainit na tubig yung paa ni Lord John, kaya nagising ito at minura kami. "Mga hayop, ba't yung ginawa yun? Ang himbing-himbing na tulog ko." Sabi ko sa kanya, "Loko ka pala eh. Anong mahimbing na tulog? Munti ka mo na akong patayin, peste ka." Napatulala si Lord John at napaisip, "Baste, wala ka bang nahalata sa hotel na to? Ba't parang walang tao, masyado, at yung nagtatrabaho dito parang iniiwasan yung 13th floor?" Sabi nito sa akin. Kaya nakapagdesisyonan ko na umalis na nga lang kami. Saktong 3 AM ng madaling araw, pababa na kami nang may nakita kaming lalaki na nakapangtulog na tumatakbo papunta sa amin at sinabing, "Mate, choto mate." At pinapasok namin ito. Bale, 6 na kami sa elevator. Ako, si Mark, si Lord John, si Arriero, at yung nauna sa amin na lalaki at yung dali-daling pumasok sa elevator. Nung may gusto pa sanang pumasok, biglang sinara ng sapilitan nung lalaking nakapantulog ang elevator. Kaya tinanong ko kung bakit hindi niya pinapasok. Sagot nito sa akin, hindi niya ba napansin? May red strap yung lalaki sa kamay. Mga namatay lang dito sa hotel na to ang may ganyan. At sumabat na nakangiti yung lalaking isa sa amin at sabay sabing, "Ah, ganito ba?" At biglang dumilim sa elevator at bigla itong bumuka sa ground floor. Kaya dali-dali na kami nagbayad sa counter ng hotel at sinabing alis na kami. Pero nag-share yung hotel manager sa amin na may nagpakamatay daw dito na isang lalaki dahil hindi niya nakayanan ang pagtataksil sa kanya ng misis niya dito mismo sa hotel. Sabi ko, wala na kaming oras makinig sa kanya, kaya umalis na kami. At hindi na kami natuloy sa lakad namin at umuwi na kami sa aming mga bahay. Doon nga pala sa sinabi ni Clark na mataas ang suicide rate sa Japan. Opo, totoo po yun. Kasi yung mga Hapon, walang Diyos, walang impyerno, at walang langit sa kanila. Kaya hindi na bago sa kanila ang suicide. Sa katunayan po, may tradisyon po ang mga Hapon na ganyan dati pa. At ang tawag dito ay harakiri. Ang ibig sabihin, hara or chan, and then kiri, hiwa. So, ibig sabihin, paghiwa sa chan. Dun po sa tanong ni Clark kung may nagpa-flashback pa ba sa akin, wala na po. Sa forest lang yun nagpa-flashback. About naman dun sa hotel, sobrang creepy lang kasi yung multo talagang manggagambala hanggang nasatisfied na siya sa ginagawa niya. Kailangan lang talaga magdasal lang tayo sa Diyos at siya na po ang bahala sa mga problema natin. Naniniwala po ako na kung may nagawa mong pasukin ng isang bagay, makakayanan mo rin itong malagpasan. Ingat na lang po tayo palagi at maraming salamat po sa mga tao na gustuhan ng mga kwento ko. Dahil sa inyo, mas ginaganahan akong magkwento tungkol sa mga past experiences ko. Maraming salamat Clark at susubukan kong puntahan ang mga haunted na lugar dito sa Japan. Kung pwede kong videohan ito para sa inyo, gagawin ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Avid listener, Baste ng Japan. Hello Clark, bagong karanasan ko naman ito sa isang kilalang haunted na lugar dito sa Baguio City. Alam ko na marami sa atin ang nakakaalam na nito at gusto kong i-share ang nakakakabang karanasan namin dito sa lugar. June 23, 2018, araw ng papunta namin ng mga kasama ko sa Baguio. Maaga pa lang ay nag-aabang na kami ng bus. Super excited namin. Ilang oras pa ay nakarating na rin kami sa Baguio
at diretso na hotel na tutuluyan namin. Ang ganda ng panahon ng araw na yon. Presko at malamig. Excited kami makapaggala. 2 days and 1 night ang stay namin kaya gala agad. Pagkatapos may ayos ang mga gamit namin sa hotel. At napagkasundahan namin na ang una namin pupuntahan ay ang Diplomat Hotel. Magka 5 p.m. na nung nakarating kami sa Diplomat Hotel at medyo nag-aagaw ang dilim at liwanag. Foggy ang daan dahil ito ay nasa taas ng bundok na medyo malayo rin from our hotel sa Camp John Hay. Sa gate pa lang papasok ng hotel ay biglang nakaramdam na ako ng kakaibang bigat sa pakiramdam at biglang pagbilis ng tibok ng dibdib. Pero dahil first time namin makapunta doon, ay mas nangibabaw ang excitement na nararamdaman ko. Video dito, pictures doon. Ang ginagawa ko habang naglalakad na kami papasok sa main entrance ng hotel. Ang creepy ng itsura ng hotel. Luma at mababakas dito ang nakaraang history nito. May mga natnan kaming papalabas na ng hotel na mga turista rin. Meaning kami na lang na mga kasama ko ang papasok at mag-e-explore sa loob. So pumasok na nga kami at sinusuri namin ang bawat sulok, pinividyohan at puro selfie at groupie kami. Isa sa mga kasamahan ko ay tinawag ako at picturean ko daw siya sa may fountain. E di pumunta na kaming dalawa sa gawing yun kung nasa naroon ang fountain na biglang may malamig na hangin na pumaikot sa akin at may pumatak na sobrang lamig mula sa taas ng aking balikat. Napasigaw ako at napakamit sa aking kasama. Ganon din pala ang naramdaman niya, tapos sabay kaming tumingala upang tingnan kung may tumutulo ba ang tubig sa taas ng kisame. Kasi di naman naulan noon at semento ang kisame, kaya nagtaka kami dahil wala naman tubig or bakas ng basa sa taas. Tapos, hinawakan ko yung balikat ko kung saan pumatok yung malamig. Na akala ko ay tubig. Wala naman, tiyo na. Sobrang bilis naman matuyo. Tapos ang kasama ko naman, natuluan daw siya sa damit niya at nang tingnan namin, ito ay dugo na natuyo. Nangilabot na kami at nagtatakbo papunta sa iba pa naming kasama. Pinakita na niya sa kanila yung dugo sa damit niya at inamoy pa nga niya pati ako nakaimoy na rin. Malansa, amoy dugo nga. Sabi pa nga na isang kasama namin, baka sauce lang daw yun. Ang sagot naman ng kasama namin na patakan, paano magkakaroon ng patak ng sauce hindi pa nga tayo kumakain? At dito talaga pumatak sa damit ko. Malamig nga eh. Tanong po ba dito kay Horror Addict? Ang sabi niya. So dito lang namin masyado pinansin dahil sa kagustuhang malibot ang buong hotel. Ay dito tuloy na namin yung pag-take ng mga pictures. O ikaw naman, kukuhaan kita ng picture dyan sa may fountain. Sabi ng kasama ko. Ay ako lang mag-isa magpapapik? Tanong ko na nag-aalinlangan kasi mga iba na yung pakiramdam ko sa dalawang tenga ko. Rinig na rinig ko yung mga nabumubulong na mga boses na parang nanggagaling sa hukay. Malamig na parang nag-e-echo kaya panay ang takip ko sa mga tenga ko. Napansin nyo ng kasama ko. Napapano ka te? Sabi niya. Paano kita pipicturean yan? Ang likot-likot mo. At saka bakit mo tinatakpan yung mga tenga mo? Tanong niya sa akin. Hindi na ako nakapagsalita. Ang sabi ko na lang after a few minutes, Oo, sige, bilisan natin ha, kasi parang hihimatay na ako dito. Sabi ko. Ay di pumesto na ako sa may fountain. Naku, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Kanina malamig lang na hangin. Ngayon naman, parang biglang uminit. Parang buga ng electric fan na sobrang mainit. Bilisan mo! Bakit ang tagal mo? Nangangawit at natatakot na ako. Sabi ko. Andun pa rin yung mga boses sa tenga ko na di ko naman maintindihan yung sinasabi. Halo-halo ang boses. Nakakapangilabot. Hay salamat at natapos din. Sabi ko.
Lumabas na ako sa may fountain at biglang lumamig ulit ang hangin. Tanong ng kasama ko, "Ang lamig, bakit pinagpapawisan ka yata?" Tinignan ko lang siya pero hindi ko na siya sinagot. Dumiretso na kami sa loob papuntang second floor at nadaanan namin yung mga image ng mga madre na walang muka, na may napakahabang belong itim tapos butas yung muka na parte nila. Pwede ka magpa-picture doon at ipapasok mo ang face mo sa butas ng muka ng mga madre. Nang makita ko yun, parang lalabas na ang puso ko sa sobrang kaba. Naninindig ang mga balahibo ko sa batok at kamay. Hindi ko matagalan natitigan yung dalawang image ng madre na walang muka. Nasa part pa naman sila ng madilim na sulok. Pero yung iba naming kasama ang lalakas ng loob. Nagpa-picture sila kasi souvenir daw. Naku, kahit wag na ako, sabi ko naman. Pakyat na kami sa hagdan at ang iingay ng mga kasama namin. Nagtatakutan pa ang mga mokong. Yung isa naman, naming kasama, walang tigil sa kakasabi ng, "Tabi-tabi po, tabi-tabi po." Narating naman namin na maayos yung second floor, hanggang sa rooftop kung nasaan yung malaking cross. Wow, ang ganda! Kitang-kita ang lower part ng Baguio. Pero dahil agaw dilim na, di na kami nagtagal doon at bumaba na kami. Kasi sabi ng guard, magsasara na daw yung gate at kailangan na naming umalis dahil delikado na daw kapag ginabutan pa kami ng dilim. Kaya yun, bumaba na nga kami. At nung papalabas na kami sa entrance, nahuli ako. Kasi bigla silang nagkatakutan at nagtakbuhan bigla palabas. Sa sobrang gulat ko, nahuli ako sa paglabas at palakas ng palakas sa mga bulong sa tenga ko. Binalikan ako ng isa sa mga kasama namin. "Halika na, napapano ka ba?" Tanong niya. Yung lamig ng hangin sa loob at init ng hangin sa may fountain parang naghalo-halo, dahilan para muntik na akong himatayin. Hinila niya ako palabas at nung nakalabas na kami, biglang bumalik sa normal ang hangin at nawala na rin yung mga boses. Abot-abot ang kaba ko at di na namin nagawang ikutin sa labas ang buong hotel dahil biglang sumama na talaga yung pakiramdam ko na para akong lalagnatin. Nung papalabas na kami ng gate, nagtanong yung guard, "O ano, nag-enjoy ba kayo sa loob? Anong nangyari dyan sa kasama nyo? Bakit ang putla at nagpapawis?" Hindi na namin sinagot siya at sabay lababas na kami ng gate. Patingin-tingin pa nga sa amin yung guard at kami naman ay nagpahinga muna habang naghihintay ng taxi. Sumandali ako sa malaking gate na katabi ng gate ng Diplomat. Sa loob ng gate, may napakalaking parang bahay ba yun or hotel din ba? O kaya naman gusali na hindi pa naman tapos. Ang creepy din ng dating. Parang bahay ng mga vampira yung itsura. Napalayo ako bigla sa kinasasandalan ko kasi baka biglang may humablot sa akin. Sa wakas, may taxi na at habang papunta naman kasi kami sa isang resto na kakainan namin, doon ko na nakwento sa kanila yung nararamdaman ko nung kami ay nasa loob ng Diplomat Hotel. Hala, magpagpag daw kami muna at bago kami dumiretso dun sa hotel na tinutuluyan namin, baka daw may sumama daw sa amin ng mga espiritu, sabi ng taxi driver na nakikinig pala sa amin. Naku ma'am, marami na pong mga nangyayaring kababalaghan doon at yung ibang araw ay sumasama pa sa mga turista, sabi nung manong driver. Kaya paghatid sa resto, gumala pa kami kung saan-saan hanggang inabutan na nga kami ng ulan. Hihintayin pa sana namin yung night market kaso ang tagal huminto ng ulan. Mga 10:30 PM, nakabalik na kami sa hotel. Second story naman ay nung August 28. Umakyat ulit kami ng Baguio at nagstay naman kami sa Camiseta Hotel. Maganda yung hotel. Ito yung tinatawag na the most beautiful hotel in Baguio
kung isi-search nyo sa Google. Kaya dito na kami nagpabook. Yung room namin ay sa bandang ground floor ng hotel. Kung titignan mo kasi yung hotel, parang ang dating ay bahay ito. Nire-renovate lang ito para gawing hotel nga. May katabing bahay nga rin na malaki rin at mukhang haunted. So nasa bandang baba na nga ang room namin. Sakto lang ang laki at sa isang side ng bed nito ay may full-size window ng salamin. Natatakpan lang ito ng makakapal na curtains. Hinawi ko ito. Gusto ko kasi na nakikita ang labas na overlooking sa mga pine trees. Kaya hinayaan ko na ganun nakahawi lang ang mga curtains. Nag-aayos na kami ng mga gamit namin ng kasama ko nang biglang napatingin ako sa may bintana at sinundan ko ito ng tingin. May hugis tao na nakaputing mahabang damit na dumaan sa harap mismo ng bintana. Kaya lumapit ako sa bintana upang tingnan yung dumaan. Nagulat ako kasi dead end na nga. Wala nang pwedeng daanan doon kung saan dumidiretso yung nakita ko. Tanong ko sa kasama ko, "Nakita mo yun?" "Ang alin?" tanong niya. "Yung taong dumaan dito sa may bintana na nakaputing mahabang damit, hindi mo ba siya napansin?" "Wala te," sabi niya. "Kaya nga nagtataka ako sa iyo eh. Kulang na lang, magpalit ng salamin yung mukha mo." "Halika, tingnan mo," sabi ko. Lumapit naman siya at tumingin, pero wala talaga siyang nakita. "Naku, baka white lady yung nakita mo," sabay sara niya sa kortina. Nung gabing matutulog na kami, pagkahiwalay kami ng higaan. Twin bed kasi yon at mababa ang kisame. Tapos meron pang malaki ngunit magandang chandelier. Sabi ko, "Huwag na tayo magpatay ng ilaw ha." Pumayag naman siya kasi natatakot pa rin kami. Kaya nakatulog kami na nakasindil yung ilaw. Ewan ko kung panaginip ba ito o hindi. Kasi pakiramdam ko, ang init-init ng aking katawan. Para akong nilalagnat. Tapos parang may nakalagan na mabigat na bagay sa katawan ko at hindi ako makahinga. Di ko rin may galaw ang buong katawan ko. Sinubukan kong idilat ang aking mga mata pero nasilaw ako sa sobrang liwanag at yung pakiramdam na may nakatingin sa iyo. Sinusubukan kong tawagin yung kasama ko, walang lumalabas na boses sa aking bibig. 3 beses na tinawag ko siya, hindi siya nagigising. Sabi ko sa aking sarili, nanaginip ba ako o totoo ito? Nagdasal ako sa isip at napaluhana at ako'y nagulat na lang bigla nang niyuyugig na pala ako ng kasama ko kasi daw tinatawag ko daw siya ng malakas at umuungal nga daw ako. Sinabi ko sa kanya na naginip ako ng sobrang sama. Ang naranasan ko ay sobrang nakakapangilabot. Tinanong ko siya, "Anong oras na ba?" "Magti-3 AM na," sagot ng isa. Bigla kong naisip, August nga pala ang simula ng ghost month. Hindi kaya yung nakita ko nakaputing damit na mahaba ang gumawa sa akin noon? Hindi na kami natulog at lumabas na lang kami sa room at nagpalipas ng oras sa isang coffee shop ng hotel hanggang mag-umaga. Yan ang di ko makakalimutan na karanasan sa Baguio. Pero sa kabila ng mga spooky experiences ko, babalik at babalik pa rin ako sa summer capital of the Philippines. Hindi ako magsasawa sa ganda ng Baguio City. Sana ay nakakapanindig balahibo itong totoong karanasan ko sa inyo at nag-enjoy kayo sa matyagang pagbabasa ni Clark. Maraming salamat at pasensya na kung mahaba. God bless po sa ating lahat. Horror Addict. Okay, so yun yung mga kwentong napili kong ilahad sa inyo ngayong gabing ito. So hawak ko na ngayon ulit si Maddie. O yan, so I hope na hindi ka nagselos nun sa iyong fur baby sister. So don't worry, love ko kayo lahat equally. Okay, so ayun lang. So bago lang kasi si Maddie, so sobrang excited ako sa kanya. But still, pare-pareho yung love ko para sa inyong lahat.
Okay, so pinost ko yung video kasi nung tingnan ko yung braso ko, just kung may mga pira-piraso ng pupu, kasi nga nagpupu nga si Barbie kanina, and then nilinis ko yung pinagpuan niya, and then meron yatang mga natirang mga pupu dun sa may pet niya, kasi tapos nakaganon siya, di ba kanina sa akin. Nalagyan ako, oh my god, sobrang medyo naduwal-duwal ako dun kanina, hindi ko na buti napigilan kung hindi pakita sa um, camera kanina. So yun, naglinis ako, nag-alcohol ako ngayon, and then I hope na hindi nalagyan si Maddie. My god, girl, so sorry. So hindi naman siya nalagyan. Okay, mabuti naman. Alright, so yun talaga, struggle ng bagong pet owner ulit. Medyo matagal din kasi ako hindi nagkaroon ng dog, pet dog. So, ayan, masasanay din ako eventually. Okay, so pasensya na kayo sa akin, parang all over the place ako ngayon. So medyo nararattle lang ako dahil sa bago kong aso. Alright, so mabalik tayo tungkol dun sa kwentong nalahad ko kanina sa inyo. So tungkol dun sa experiences ni Baste na galing sa Japan, and then dun kay Horror Addict na nasa Pilipinas na ngayon. So thank you sa inyong dalawa, Baste at saka Horror Addict, sa pag-share ng kwento. Si Baste, nangako siya na share pa rin siya ng mga ibang mga kwento niya, and then hopefully magbibigay din siya sa atin ng mga videos para at least meron din tayong parang, well, hindi naman katibayan, more on parang mas magkaroon tayo ng feel kung ano yung lugar na yon, kung ano meron dun sa place na sinasabi niya, dun sa kwento na binigay niya sa atin. Okay, so with regard po doon sa mga kwento, let's discuss first yung kwento ni Baste tungkol dun sa Akasaka Hotel. Okay, so sinearch ko actually sa Google yung tungkol dito sa hotel na to. And then may mga tao rin pala na naka-experience na rin ng kababalaghan dun sa hotel na yon. So mukhang talagang para siyang, familiar ba kayo sa Cecil Hotel? Yung parang kung saan na-discover yung katawan ni Eliza Lam. Okay, so yun. So although hindi naman ganun kagrabe yung may tipong may nahanap dun sa water tank ng hotel na may parang patay doon sa Eliza Lam nga. So pero dito yun nga, may mga kababalaghan din na nangyayari. So mabuti na nga lang yung experience ni Baste ay medyo mild pa nga kung tutuusin, na ganun lang naman yung nangyari sa kanya. Hindi naman yung tipong nasaktan sila or yung tipong may humabol talaga sila sa kanila or what. So na parang tipong may nagparamdam lang at saka medyo tinakot-takot lang sila ng very very slight. Hindi yung tipong parang the grudge na tipong may nakita silang babaeng bali-bali ang katawan na duguan na parang gumagapang papunta sa kanila na medyo mabilis. So medyo nakakapangilabot naman nga talaga yon kung ganun yung makikita mo. Okay, so mga siguro katanungan ko para dito, tawag nito, bakit hindi na kayo tumuloy? Dahil ba nawala na kayo ng gana na tumuloy doon sa pupuntahan ninyong hindi nyo actually nabanggit kung saan kayo pupunta, parang maglilibot-libot lang ba kayo sa buong Tokyo? Okay, so parang sightseeing lang. Kasi sabi nyo hindi na kayo dumiretso doon sa kung saan man nyo balak sanang pumunta, dumiretso uwi na lang kayo. Siguro kasi nga natakot nga kayo doon sa nangyari doon sa Akasaka Hotel. Okay, so ayun. So bakit? Kasi tapos na naman yun. So I expect na parang ipagpapatuloy nyo na lang yung balak ninyo. So I'm assuming na kaya nyo hindi na tinuloy is because nga nawala na kayo ng gana dahil nga natakot kayo. And then, akala ko talaga parang paglalaroan ng espiritu yung elevator na tipong hindi niya kayo bababain kagad or what. Buti ganun-ganun lang na tipong, katulad nito, and then biglang namatay yung ilaw, and then after that, nandun na kayo dun sa ground floor. Buti na lang yun yung nangyari kasi kung ano kaya, Diyos ko, parang katulad yung tipong marami pa nagpakita sa inyo. Kasi pag yun ang mga siguro nakakatakot sa isang hotel, kuyari nasa elevator ka, tipong trap ka kasi nga diba enclosed space yun, and then kung ayaw bumukas, di nakatrap ka dun sa lugar na yun. So lalo na kung claustrophobic ka, medyo may hirapan ka talaga. Okay, so thank you talaga basta sa pag-share ng kwento, and then I'm looking forward sa pag-share mo pa ng ibang mga kwento mo tungkol sa Japan, since yun nga, sobrang hilig ko talaga with anything Japanese. Okay. So, and then yung pala, Diyos ko, tanong ko lang kung ano ba mga ibig sabihin ng mga words doon, yung shinite. Hinahanap ko kasi sa Google Translate, hindi ko makuha yung meaning. And then yung may sinabi pa doon, yung parang choco man ba yun? Choco muffin na sinasabi ko. Basta something. Pero I'm assuming na ibig sabihin, sandali lang, pakisasakay ako. Tama ba ako, yung mga Japanese speakers dito?
na yun yung ibig sabihin ng mga sinabi ni Baste doon. Teka, tingnan natin ha. Hindi ako, no, kailangan ko magsuot ng salamin. Alam niyo na. So, medyo malabo-labong mata. Okay. So, may sinabi doon dito eh. Okay. Mate, choto, mate. Anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, sandali lang, sasakay ako, ganyan. So, ayun. Sana po matulungan niyo po ako ma-translate po yun, please. Kasi sinubukan kong hanapan yung meaning, hindi ko po nakita. Okay. Sorry, ayan. Inuubo pa rin kasi ako. Okay, mapadako naman tayo dun sa kwento po ni Horror Addict with regard dun sa experiences niya dun sa Diplomat Hotel. So, hindi na ako nagtaka dun sa Diplomat Hotel. Alam naman natin lahat na yung hotel na yun ay medyo talaga maraming kakaibang nangyayari dun. Maraming kababalaghan since napaka-tragic nga ng history ng place na yun. Okay. So, ako nakapunta na ako ng Baguio, well, once. Okay. So, medyo matagal-tagal na rin. At gusto ko na nga bumalik doon, pero hindi ako nakapunta kasi ng Diplomat Hotel kasi yung mga kasama ko, hindi naman talaga sila, hindi sila gano'n kasi adventurous ko or hilig sa mga paranormal. So, hindi kami nakapunta doon sa Diplomat Hotel. Although, nakarating ako doon sa White House, sa labas nga lang, hindi kami pumasok. Ayun, sayang. Hanggang tingin-tingin lang kami dun sa loob. Sa may labas pala, rather. Okay. Pero pumunta naman ako doon ng gabi, dun sa may White House, dun sa Baguio. Sa labas nga lang, hindi ako pumasok. Ayun. Okay, so ayun. And then, pero naglakad-lakad ako ng gabi dun sa teacher's camp and then wala naman nangyari. So gusto kong ulitin yung experience ko noon. Pero sana naman may magparamdam na next time na magpunta ako doon at may mapakita ko sa inyong experience or at least makwento man lang na na-experience ko doon sa lugar na yon. Okay? And then doon tayo sa mga nangyari sa kanya. Feeling ko kapag pupunta ka talaga sa mga ganitong klaseng lugar, kailangan gagawa ka ng protection sa sarili mo. Okay? Kailangan yung magdasal ka siguro and then kung makakapagdala ka ng mga amulets or whatever, rosary siguro, para ma-ward off yung mga evil spirits. Kasi feeling ko, itong si Horror Addict, may tendency na siya or parang papunta na siya sa possession, parang pinopossess na siya. Okay, buti na lang hindi natuloy. Okay, kasi alam mo na, mahirap na talaga kapag napossess ka kasi malay mo hindi na mapaalis yun and then manghihina ang katawan mo and then you could also die kapag hindi na agapan. Okay, so ayun, mabuti na lang at hindi yun nangyari. And then with regard naman doon sa experience niya doon sa Camiseta Hotel, never ko pang narinig yun actually. Although sinabi niya yun daw yung pinakamagandang hotel doon sa Baguio. Siguro, search ko na lang siguro sa Google later yung regarding doon sa Camiseta Hotel na yun. Pero I believe her. Siguro kung sinabi niya maganda talaga yung lugar na yun. Okay, kaya lang, may mga ghost din pala doon sa lugar na yun. Pero dito medyo mild kasi parang nalaginip lang siya ng something ganun. Wala naman talagang tipong although may nagpakita na parang image lang or whatever, parang sa peripheral vision lang siguro nila or parang nagpakita ng slight. Pero hindi yung tipong nagkaroon sila ng mga sugat-sugat sa katawan niya, parang may kalmot sila or what. Okay, ganun. So mabuti na lang din yung ganun yung nangyari. Puro ako ganun-ganun, di ba? So, mabuti na lang at hindi nga yun nangyari kasi nga napaka-traumatic din yung experience. Kahit siguro gano'n tayo ka-hardcore na gusto natin na magkaroon ng experiences, ayaw naman natin siguro yung sinasaktan na tayo na gumabot na sa ganung punto. Okay, so yun lang po yung masasabi ko sa mga kwentong pong yun. So, maraming salamat po sa pag-share. Again, kung gusto nyo rin po ninyo mag-share po ng mga sarili nyo mga kwento, or kahit hindi po sarili, yung kwento po ng mga magulang nyo or kaibigan or kung sino man po na nagbigay sa inyo ng kwento din, feeling nyo magugustuhan po ng karamihan or ng ibang tao, pwede nyo po yun ipadala sa dalsandspooks@gmail.com. So, padalan nyo na lang po please para po bahagi po natin sa iba na mahilig po sa mga ganitong klaseng kwento. Okay, ngayon po, babatiin ko naman po yung mga nakita ko po nag-comment dun sa video na in-upload ko po recently. Okay, so nagustuhan niyo po ba ang kwentong yon? Meron po siyang tungkol sa aswang, meron pong tungkol sa multo. Pinaka nagustuhan ko ng part yung tungkol dun sa mga tiaw. So, ayun, babatiin ko po yung pong mga taong nakita ko po na nag-comment. Mga kaibigan po natin na nag-comment po dun sa video.
So, gusto ko po sana magpasalamat at magsabi ng take care and God bless kay Marge Velarde, kay Sweetie Guevara, Arian Mercado, Maria Miranda, Dayan De La Peña, kay Noning Girl kay April, Andrew Gakutan, Mang Ernie Gaming, Arish Malik, kay Gilbert Manabat, Nile Dalanon, Alea Jane Antonio, Geraldine Sige, kay Eugene O, Christopher Rances, Vanessa Graycochea, kay Melody Dingding, Shella Shala, Nalin Villar, Eleanor Elaine Minguez de Guzman, okay, kay Amalia Gallego, Karen Brescia, Maria Victoria Mercado Gonzalez, Jennifer Abogadie, Richelle Luces, Adonna Miranda, Grow CYSGM, Shalid Andrake, Anthony Lawson, Michelle Palmares, Army Ovejas, Stephanie Hermoso, Miraflor Arsenio, Ryan Domingo, Angel K. Ligesmundo, Rads Tampugaw, kay Archie Perez, Noe Champ 04 Castro, kay Maylene Fernando, Jennifer Amit, Evelyn Pahinago, Mang Ernie Gaming, nabanggit ko na ba siya kanina, but anyway, hello sa'yo, Alicel Berame, Black Angel, Michelle Palmares, May Changer, Marife Carberto, Estrella Jimenez, Jeneline Ianconvangelo, Roxanne May Hovero, Brian Atienza, Paolo Villaverde, okay, kailangan kong i-post po kasi inubo na naman ako. Ayan, sorry. So, Daisy Nils Lugin, Gemma Alvarez, Mark Martinez, Mariel Etuesta, Myron Lingat, Jeneline Belleza, Warren Cuquilia, John Paul Deslate, Aisha Indong, Juriel Francisco, Nevermore Death Squad, at kay Joan Patagok, Brian Alguso, kay Lolo Batman, Apu and Friends, may Cheryl May Cabaron, kay Nikki Arnaiz, Dearly Casas, Stephanie Berondo, Julie Max Kiming, kay Jalmer de Makuta, kay Mahaba Masarap at Mahaba Sariwa at Masarap ang Lollipop ko. Okay. Kay Jennifer Magarin, kay Tots Marie, MG Almine, Lenny Matsudo, Kim Austin Botalid, Elizabeth Noguchi, Ellie Salas, Grace Garces, Diane Galvan, Mix Basal, Aliana Ruiz, Arlene Bebs Chongson, kay Sparklight, Aris Pagulalba, Almira Musor, at kay Bleeded Heart. Okay, so yun yung lahat ng nakita kong nag-comment dun sa video na yun. So, thank you talaga sa lahat ng support na binibigay niyo po sa akin at patuloy po kayong sana magbigay po sa akin ng feedback at kung may napupuna po kayo na dapat kong baguhin or dapat ko sigurong idagdag or siguro tanggalin na, ganyan. So, you can already go ahead. So, you can always leave your comment and feedback. Okay lang po yun sa akin as long as it's constructive criticism. Matatanggap ko po yun. Kasi po naniniwala naman kung hindi man ako perfect, never naman ako naging perfect. So, dapat lang talaga na mabigyan po ako ng mga feedback para po at least alam ko po kung saan ko po yung dapat i-improve dun sa
mga videos ko. Since ang pinaka-purpose ko naman syempre as mapaganda para mas mag-enjoy kayo sa mga sinishare ko po sa inyo. Okay? So ngayon po, oo nga pala, so gusto ko lang po sana ipalalo na yung pong mga gusto pong sumali po dun sa group chat ng Dolls and Spooks. Kailangan nyo po akong i-add. Okay, so tatuyin ko po yung mga admin ko kung okay lang po na sabihin ko yung mga pangalan po nila sa Facebook para po ma-add nyo rin po sila kung sakasakaling hindi gusto nyo po sila na lang i-add ninyo para sila yung makapag-add sa inyo sa group chat. So, hindi po kasi kami pwede pong mag-add ng mga hindi naman po daming friends po sa Facebook. Not because ayaw namin, dahil na mas preferred namin yung mga kaibigan lang namin yung makasali doon. It's just not possible. Kailangan kung magsasali kami sa group chat, friends lang po namin talaga. Okay? Since hindi nga kami yalo ng Facebook na mag-add hindi namin friends. So, yun po. Linawin ko lang yun na baka sabihin nyo na, grabe, kailangan maging friends muna bago bago ma-add. So, no. Hindi po dahil sa parang selective kami masyado. Yun lang po talaga yung restriction ng ganun po dun sa Messenger or dun sa group chat. Okay, ngayon naman po, gusto ko lang po sanang batiin po yung mga nakikita ko po nag-comment po dun sa, or nagme-message po sa akin directly dun sa Facebook. Gusto ko po magsabi ng hello kay Ara Jane Bellarmino Lapura, kay Grace Garces, Nalin Villar, kay Jennifer Abogadie, Isgera Dennis, Hanisel Navero, Jimski Pandong, kay Bianca Vasquez, Jenski Bermejo, Maybel Mengito, kay Lolo Batman. Okay, nabati ko na siya kanina pero why not? So, batiin ko lang siya ulit. Si Choi Celestino, Jenay Ocampo, Diane Waydon, Singkit Lindy Guzman, Nix, Richelle Eduarte, at kay GM Vito. Ayun, so hello po sa inyo. So maraming salamat po sa lahat po ng mga tulong niyo po na nabibigay po sa akin, sa mga pagbibigay niyo po ng mga feedback and mga kahit po mga simpleng mga pagbibigay-bigay niyo lang po sa akin ng greeting. Sobrang appreciated ko po 'yun. Okay? So ayun po. Okay, ngayon po babatiin ko naman po yung po mga nag-message po sa akin dun sa Facebook page natin. So again, pwede po kayo mag-subscribe po doon or mag-like para po at least aware po kayo sa mga announcements ko kasi minsan doon po ako naglalagay po ng mga announcements ko sa Facebook page po natin. And then, kung hindi man kayo ma-notify ng Facebook, kung hindi po kayo ma-notify ng YouTube tungkol dun sa video na in-upload ko po, doon, sinishare ko po doon yung video para po at least ma-notify po kayo kung nag-follow po kayo doon sa Facebook page. So, hello po kay Madden Saifan Ayob, kay Ariela Maxine, Jessica Quinones, kay Risa Lidi Suwantu, kay mga balikan kasi Odnobseb na Wanigad Owel, okay? James Kipandong, kay Daxstar Edax Lights, Marilyn Manzano, Maki Villaro, Agnes Morante, Emeline De La Peña, and Noj Seroj. Okay, so hello po sa inyong lahat. So thank you po talaga sa sa subscribe or pag-like po dun sa Facebook page po natin. And then, sana po patuloy pa rin po kayo magbigay po ng support ninyo sa akin. So, yun lang po muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.